Nais ipa-inhibit ng SMNI ang National Telecommunications Commission sa pagdinig sa reklamong kaharap ng media network na nagsanhi ng kanilang 30-day suspension. Katwiran ng SMNI, hindi pwedeng ang NTC ang siyang complainant, piskal at taga-execute ng magiging desisyon sa kaso. May balitang A to Z si Kim Salinas. We cannot expect justice from the NTC. Hindi na umaasa ang kumpanya sa likod ng Sunshine Media Network International o SMNI ng patas na pagdinig mula sa National Telecommunications Commission ukol sa kinakaharap na suspension ng kanilang prangkisa. Kaya ngayong araw, naghain na sila ng motion para hilingin ang pag-inhibit sa kaso ng NTC Commissioner at ng dalawang deputy nito. Sa halip, mag-assign yung DOJ ng bagong mag-decide about this case. Kasi ang nangyayari kasi dito, ang NTC, sila ang judge, sa piskal, so sila din ang complainant. Kanina nakaschedule ang pagdinig ng komisyon ukol sa kaso ng SMNI. Pero no-show ang mga NTC commissioners at pawang mga hearing officer lamang humarap sa kanila. The hearing officer is there, it's a usual process, but this is of utmost importance. Public interest is involved here. Dapat naman ang tatlo, ang commissioner and her two deputies, should be the ones sitting as judges, quote-unquote, of our case. Bukod sa motion to inhibit, humingi rin ng SMNI ng dagdag na oras sa pagsagot ukol sa kanilang show cause order. Humingi kami ng time para mag-file kami ng answer o tawag sa law, responsive pleading. Kasi ang deadline tomorrow na January 5. So binigyan naman kami ng 10 araw. Nag-ugat ang 30-day suspension ng NTC sa SMNI sa ipinalabas ng kanilang network na aligasyong gumastos ng 1.8 billion pesos ang Office of the House Speaker sa international travel. Nadagdagan pa ito matapos maungkat ang patong-patong na reklamo sa SMNI ukol sa red tagging, disinformation at maging issue sa pagmamay-ari nito. Yung show cause order ng NTC is based on the resolution ng House of Representatives. So klarong-klaro na nadiktahan ang NTC ng House of Representatives. Umaasa pa rin ang SMNI na kakatigan sila ng Court of Appeals sa kanilang inihaing TRO nung nakaraang linggo ukol sa kanilang suspension. Habang nakatakda namang sumalang sa pagdinig sa Kamara ang posibleng pagbawi sa prangkisa ng SMNI ngayong buwan. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.